Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Boss Emon. Pahayag ito ni Congresswoman Jinky Luistro. Umamin na natatakot siya o sila, mga kongresista, na baka balikan sila ni BP Sara pag nanalong presidente sa 2028. Hindi umano nawawala ang posibilidad ng pangamba ng ilang mambabatas na makikita sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sila ay mabalikan sa 2028 sakaling manalo itong susunod na presidente ng Pilipinas para sa 2028 na eleksyon. Sinabi ng mambabatas na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ay isang constitutional duty at hindi naman daw maaring mabasura ito ng ganon-ganon lang sa Justice Committee. Kailangan pa din daw na matrial ang BC kung kinakailangan dahil ito ay kanilang tungkulin kahit na si Duterte pa ang frontrunner sa 2028. Ito yung kanyang statement mismo. Nandyan yung posibilidad ng pangamba na lahat kami babalikan kung mananalo si BP Sara sa 2028. Jinky Luistro. Okay? So mabuti naman at alam nyo yung katotohanan, yung risk of lalabanan mo. Ito yung mensahe. Napaka strategic yung declaration ni BP Sara. Bago magsimula yung talakayan sa Committee on Justice, nagsabi na niya, tatakbo ako sa 2028. Ako, si Sara Duterte, tatakbong presidente sa 2028. Wala na. Natuldo ka na. Okay. Magsisimula na yung proceeding sa Committee on Justice. I think March 2. Yeah, March 2. Tatalakayin na. Mayroon akong nabasang post. May isang vlogger na hinanap niya sa website ng Congress sino-sino ang mga members ng Committee on Justice. Nako, walang nakalagay doon. Kasi sabi ng vlogger na yon, para babantayan namin sino-sino yung mga members ng Committee on Justice na boboto doon sa sufficiency in form, sufficiency in substance, impeachment ni BP Sara. Para pagdating ng election 2028, babantayan. Wala daw. Nakatago ang listahan ng committee members ng Committee on Justice. Anong ibig sabihin yan? Talagang natatakot sila. Babalikan. Okay, so, March 2, tatalakayin na. Sabi ni Congressman Eli San Fernando, isa sa mga matatapang na Gen Z congressman, lulusot ang impeachment ni BP Sara sa Committee on Justice. Makikitaan nila nito ng sufficiency in form, sufficiency in substance. So, ibig sabihin yan, aakyat sa plenary. So, sa plenary ngayon ang labanan. Mabuti, nagsalita na ang may press release o official statement na ang National Unity Party, ang pinakamalaking ang second to the biggest party sa Kongreso. Next, ang pinakamaraming members is Lakas CMD. Sunod, National Unity Party. Statement nila is, hindi nila susuportahan ang impeachment ni BP Sara pag walang maipalabas na bagong ebidensya, dahil yung 4 na impeachment complaint na isampa sa kanya, parihas lang din daw sa nakalagay noong last year na impeachment.
Walang bagong ebidensya. So, malaking bagay yun. So, ano sa tingin nyo? Makakakuha ba ng 1/3? Malabo. Mismo si Congresswoman De Lima, 2 impeachment complaint ang in-endorse niya, umamin siya, the numbers are uncertain. Marami ang nag-iisip ngayon ng mga kongresista. At ako, kung ako ang inyong tatanungin, ang aking opinion is hindi sila makakakuha ng 1/3. Yun ang aking tingin. But kung kamaliman ako, makakuha sila ng 1/3, di aakyat ngayon sa Senado. Wala rin. Matatalo pa rin sila sa Senado. Maa-acquit pa rin si VP Sara sa Senado. Bakit? Yung magaling na political strategist, si Mr. Lito Banayo, matagal na itong nag-serve siya panahon ng mga previous presidents as political advisor. Sinasabi niya na ang nakikita niya, 16 senators will vote for the acquittal of VP Sara. So yung 8 lang ang posible na boboto ng conviction, ang iba pa baka daw mag-abstain or mag-absent. So 4 lang ang nakikita niya na boboto ng conviction. Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Tito Soto at saka Ping Lacson. Yung 2 Tulfo brothers daw, posibleng mag-vote for conviction or mag-abstain. So, to me, win-win si VP Sara. Wala siyang katalo-talo dito sa impeachment case na ito. Humanda kayo. Sige, sa mga kongresista, I hope mag-isip kayo ng kung nung last year, sige na lang, pagbigyan natin. Ulitin mo pa ngayon na anong kasabihan? Dentek lang ang walang ganti. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos nilang tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Mong natagan og yero.